Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Russell Miraflor at kayo ay nakikinig sa Dagundong ng Himpapawirin live with 104.5 Radyo Natin Lokban. At mga kasama, ibig ko ring batiin ang aking kaibigan na si Police Major Rizal de Mirene, na kung saan siya ngayon ay naka-detail dyan sa Lokban, Quezon bilang Chief of Police. So, yung mga magtitinda dyan sa Lokban, magandang umaga po sa inyong lahat. At kayo ay binabati ng Dagundong ng Himpapawirin. At gusto ko rin batiin ang aking mga kaibigan. Kagaya na lamang nitong si Mr. Hobart Dator na parating nagtitiwala sa atin upang makapagprograma at makapagbigay ng konting aliw dyan sa Lokban, sa bahagi ng Lokban, Quezon. At gusto ko rin batiin ang aking kaibigan na walang iba kundi si Fiscal Maranan. Kaya lang, so to say, ito si Fiscal Maranan ay pumanaw na. Pero babatiin ko pa rin siya. At gusto ko rin batiin si Administrator Diego Narsabal na ngayon ay kasalukuyang City Administrator ng Tayaba City. At magandang umaga din kay Paul Conde. Yan, kaibigan ko rin niya si Paul Conde. So mga ginigiliw na tagapakinig, kagabi po ay nakausap natin si Paul Sabares III. Siya po ay Deputy Director ng OWA. It is all about yung situation ni Dayan Castillo na humihingi ng tulong sa atin dahil yung kanyang inadi umano na si Vilma Castillo ay kasalukuyang nasa Saudi Arabia at doon ay pinahihirapan ng kanyang amo, ginugulpi ng kanyang amo, hindi pinasisweldo, ewan ko lang kung pinakakain, sana naman pinakakain na maayos, pero kalunos-lunos ang sitwasyon ni Vilma Castillo ngayon sa Saudi Arabia. Kung kaya recently tayo ay naglabas ng isang video na nagpapakita ng kalagayan ni Vilma Castillo. Again, yung itsura ni Vilma Castillo sa kanyang video na pinadala, siya ay pasa-pasa ang mukha at hindi lang yan, siya ay mukhang parang ginupitan yata na kanyang amo na babae, at yung kanyang amo na babae di umano ay matapang kapag wala yung among lalaki, at kapag naroon yung among lalaki, napakabait naman nitong among babae na employer niya ngayon sa Saudi Arabia. So masakit tingnan kasi ang ating tinatawag na makabagong bayani ay hindi na ngayon makabagong bayani. Ipinadadala pala natin ang ating mga OFW dyan sa Saudi para masaktan lang. Kasi mayroong mga nagsasabi dito sa atin na talagang ganyan daw ang sitwasyon sa Saudi Arabia. So kung ganyan ang kalagayan ng ating mga tao dyan sa Saudi Arabia, ay huwag na tayo magpadala dyan. So, pinangako nitong Deputy Director ng OWA na si Faustino Sabares III na tutulungan niya tayo. So, maghintay tayo ng mga isang linggo. Yan, may resulta. Kung walang resulta, ay naku, saan lalagay ang ating mga kababayan? Kapag meron tayong mga tao, meron tayong mga nanunungkulan sa gobyerno na walang walang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa paligid.
at walang pakialam sa kung ano ang hinihingi ng publiko. Tandaan natin mga kaibigan, tayo ay may karapatan na mag-demand sa mga tao ito, sa mga public officers. Kasi ang public officer, yan ay imbued of public trust. So dapat gawin nila ang welfare ng taong bayan. Kaya sila inariyan. And they should be accountable to the people at all times. Ngayon po ay ipapakita ko ang video ni Dian Castillo na humihingi ng tulong sa kinauukulan at sa inyong lingkod. So, panoorin niyo mabuti yung kanyang sinasabi at nang maling-maling natin kung kailangan ba talaga siyang tulungan. Hingi po ako ng tulong sa Kaping Barako para po ang aking mama ay makauwi po dahil siya po ay sinasaktan at hindi po pinasosweldo sa kanyang pinagtatrabawan sa ibang bansa. At siya po ay matagal na po tapos ang kanyang kontrata, buhat pa po December, marami na po akong nalapitan pero siya po ay tinatago ng kanyang employer. At ang kanya pong agency ay nagsasabi na po sa amin na wala din daw po silang magawa dahil sa lockdown daw po ngayon. Pero matagal na po kaming humingi sa kanila ng tulong, wala po silang aksyon. Sana po ay matulungan yung aking mama na makauwi at mailigtas po sa kamay ng kanyang malulupit na amo. Yan po. Napanood nyo ang pananawagan ni Dian Castillo na anak ni Vilma Castillo, ang OFW natin na nasa Saudi Arabia, na ngayon ay tinatawag nating bagong bayani. Ang bagong bayaning binabalahura, sinasaktan at pinagkakaitan ng kanyang sweldo. Kaya talagang mayroong challenge ang pagiging bayani. Mahirap palang maging bayani talaga. Tingnan nyo. Mayroong bayani na mga namatay na. Sila yung mga pinagpapatay ng mga kalaban ng bansa. Kagaya ng Kastila. Sila yung mga patay na. Tsaka natin sila ngayon sasabing bayani. Ngayon mayroon pag isang bayani, buhay naman. Sila yung mga OFW na pinadadala natin sa iba-ibang bansa. Sad to say, 80% or roughly 80% ng pumupunta sa ibang bansa ay napapahamak. Kawawa naman. Kaya sana ay maaksyonan ni Faustino Sabares III and ang Deputy Director ng OWA. At hindi tayo titigil sa pagtawag sa mga kinauukulan hanggat maaari para dito kay Dian Castillo at Vilma Castillo. Kasi wala nang ibang tutulong pa. Wala nang ibang magsasagalang sa mga taong ito, kundi tayo na rin. So kung may tutulong ang iba, mag-chat lamang kayo sa akin. At ipaalam nyo sa akin kung paano natin i-resolve ang mga problemang ito. Ano po? So, tayo po ngayon ay nasa panahon ng tinatawag na General Community Quarantine na kung saan ang bawat isa sa atin ay pinag-iingat ng gobyerno. Although tayo ngayon ay kasalukuyang medyo malaya ang ating buhay dito sa kagaya nga dito sa parte ng Quezon, Calabarzon. Medyo masarap ang buhay kasi may bumalik na ang mga negosyo, mayroon ng konting pagkita at sa kasalukuyan tayo ay nakakalabas-labas na kagaya ng mga upper, mga authorized persons outside residence. Medyo kumikita na rin. Medyo masaya na rin. Kaya lang nawala yung mga restaurants
na kung saan tayo ay parating pupunta dahilan sa bawal pa rin ang social gatherings. Pero pasasan ba't mapupunta rin sa atin yan? Kaya mag-ingat po tayong mabuti. Huwag po tayong gumaya dito sa Mandaluyong City. Lalo po, more especially yung mga tricycle drivers. Kasi ang pagkakaalam ko ay maglalagay sila ng plastic barrier between the passenger and the tricycle driver. Sad to say, tinitingnan ko dyan dito sa Lokban, kung sumusunod, para naman yata wala akong nakita na compliance so far as the plastic barrier between the tricycle driver and the passenger. So, tinatawagan natin ang lokal na pamahalaan na tingnan mabuti ang mga bagay na ito. Baka mamaya mapagaya tayo dito sa Mandaluyong City. Alam nyo, dito sa Mandaluyong City, mayroon silang ipinapatupad na rapid test. At itong rapid test na ito, hindi naman po ito final. Ito'y initiatory lang, preliminary observation. So kung magpa-positive sa rapid test, magkakaroon ng tinatawag na confirmatory testing sa pamamagitan ng paggamit ng swab testing. Ano po? Dito sa Mandaluyong City, mayroon di umanong 50 tricycle drivers ang nagpositibo sa corona or COVID-19 virus or coronavirus na lumalaganap at kumikitil ng napakaraming buhay sa buong mundo. Ang sabi po ng Mandaluyong City ay para makapag-resume o makapagpatuloy sa pagtatrabaho ang tricycle drivers, kinakailangan sila ay malaya sa COVID-19. O ibig sabihin, kapag ginamit sa kanila ang rapid test, dapat sila ay negative. Sad to say, sabi nitong si Jimmy Isidro ay 5 sa kanila ang nag-positive. Si Jimmy Isidro, mga kaibigan, ay isang City Public Information Officer. City Public Information Officer. Ang kanilang mayor ay si Mayor Carmelita Abalos. So, ito tingin ko, anak ito ni dating MMDA Commissioner Abalos na taga dyan sa Mandaluyong. So, itong si Jimmy Isidro, siya po ay City Public Information Officer and at the same time, siya ay Chief of Staff ng City Mayor of Mandaluyong City, isa pong local government. Dito po sa Mandaluyong ay mayroong 3,000 tricycle drivers. At nang sila ay i-rapid test, 5 po sa kanila ang nag-positive. Ang sabi naman po ni Jimmy Isidro ay nasa isolation na daw yung mga drivers at naghihintay ng confirmatory testing. Yun na yung magiging final testing, confirmatory testing. RITM na po yun. Naghaharap na rin sila, ibig sabihin, ay sinusugsug na rin nila. Hinahanap na nila ang nagkaroon possible contacts dito sa mga tricycle drivers nito. Matatandaan po natin na Mandaluyong City ay isa sa mga nag-approve ng temporary limited operation sa buong city. Ngayon po, dapat bawal din ang backriding. So, dati, inaalaw natin ang backriding, yung mga asa-asawa, pwedeng mag-backride
Kaya lang, sa ngayon, naglabas nga na polisiya, ang gobyerno, na bawal ang backriding kasi that will violate social distancing. Ang sabi naman ng iba ay hindi naman kailangan ang bawal ang backriding kung asawa naman kasi magkatabi daw sila sa pagtulog at sila ay nagsishare sa pagkain at nagbibigay, nagsusubuan pa di umano sa pagkain. Huwag na lang nating bagitin yung iba medyo hindi yata magandang pakinggan kung ano ginagawa nila. So yung mag-asawa, mayroon silang close intimacy kung tawagin. Kaya hindi kailangan sila paghiwalayin. Ayan po ay depende na lang sa disposal ng gobyerno natin ng ating National Interagency Task Force na siyang namamahala ng pagkontrol ng disease na COVID-19. Noong mga nakaraang araw, mga ginigiliw na tagapakinig dyan sa bahagi ng Lokban, ay marami tayong mga challenges na dinaanan. Hindi lamang sa Lokban, kundi sa Tayaba City, Lucena City, na kung saan tila nalilimutan ng taong bayan ang tinatawag na social distancing pagdating sa tinatawag na ayuda para sa mamamayan na pinamamahagi naman ng DSWD at ito ay bahagi naman ng 370 billion na ibinigay ng Kongreso sa Pangulo bilang economic stimulus o para na rin sa pagsagip sa mamamayan dito sa tinatawag na lockdowns. So yung lockdown po natin, hindi lamang ACQ, ito ay magiging GCQ, at yung iba ay merong MECQ, at ang inaasahan na magkakaroon ng MGCQ or Modified General Community Quarantine. Ano po? So kapag ka nag-modified na, siguro marami na talaga ang bukas na mga stores o mga hanap buhay. Almost free na tayo. Kaya lang, ang aking pinagtataka, bakit ang taas pa rin ng ating COVID cases? Actually, sa Lucena, meron doon nadagdag na dalawang medical personnel. Yung isa nasa Lucena, yung isa ay nasa Laguna. Bakit idinagdag pa sa Laguna? Para isa na lang ang bakit idinagdag sa Lucena? Sana sa Laguna na lang itinala yun para doon mag-ingat sila. Dito, kung dito natin itatala, unang-una ay magkakaroon ng scare. Medyo matatakot ang mamamayan. Wala naman dito. Actually, yung kinatatakutan nila parang ghost. Wala naman talaga dito sa Lucena, sa Quezon, at nasa Laguna. Ay bakit hindi nilang doon itala? At doon na rin bigyan ng ayuda kung dapat bigyan ng ayuda. Ang problema naman natin, kagaya ng minsan, may narinig naman ako dyan sa Lubo, Batangas, na yun daw anak nila ay nasa Laguna, nasa Santa Rosa, Laguna, pero ayaw daw bigyan ng ayuda dahil hindi daw siya tagkaroon. Ipinanawagan din natin yan dati. So, medyo naging magulo ang pag-distribute ng yung unang wave or unang tranche ng ayuda. Sa totoo po, ayon dito kay Secretary Eduardo Año, ay mayroon di umanong 134 barangay officials na maaaring makasuhan sa husgado dahil sa anomalya sa ayuda.
At ang ipa-file daw nila ay criminal cases against these officers, barangay officials. At hindi ako naniniwala dito. Alam mo naman si Anyo, laging ang daming ipakukulong nito. Ang daming niyang kinagagalitan na barangay official. Pero nung matayo si Pangulong Duterte, hanapin mo kung mayroong naipakulong na barangay official itong hiniyupak na to. Wala talagang tao, walang barangay official or punong barangay nila ipakulong ito. Pero parating nga. Military. Magaling sa bulatasan. Yung pagbubuladas niya, dinala niya na sa atin. Tayo naman, tuwan-tuwa, akala mo totoo ang mga pinagsasasabi nitong si Eduardo Anyo. Naku, wala akong katiwa-tiwala dito. Okay, for the sake of argument, for the sake of discussing the matter, no? Sinasabi ni Secretary Eduardo Anyo ng Department of Interior and Local Government na tingnan nyo, 134 daw, lang pala. Na kaso pa ang isasampa ng PNP. At nagbibuild up pa ito ng kaso na around 86 punong barangay. O pambihira, 136 ba yun? So, yung mga inireklamo di umano ng mga residente na dapat ay makatanggap ng Social Amelioration Program proceeds ay nagreklamo dahil sinisingil sila di umano ng 50 pesos, 50 pesos na processing fee. At ito ay nangyayari dyan sa Buwak, Catanduanes. Buwak. Saan ba Buwak? Oh, never mind. Basta Buwak. Ano? At yung iba naman ay kinakaltasan ng 2,000 or 2,000. At umabot ang biktima sa 132. Ito naman ay nangyari sa Santa Maria, Ilocos Sur. At ang kadalasan naman na binibigyan ng ayuda, ito madalas mangyari ito, ay kamag-anak ni Kapitan, kamag-anak ni Konsyal. Sila yung binibigyan ng ayuda. Kagaya na lamang na nangyari dito sa Agusan del Norte, na hindi kwalipikado ang mga nabigyan ng SAP or Special or Social Amelioration Program na ipinamamahagi naman ng DSWD. Hindi qualified kung hindi kamag-anak ni Kapitan at kamag-anak ng mga konsyal. Kung hindi sila kamag-anak ng konsyal, kahit kwalipikado pa ang beneficiaries, ay wapakils. Walang pakialam ang kapitan, wala rin pakialam ang mga konsyal. Hindi daw sila ang namamahagi ng SAP at ito daw di umano ay ipinamamahagi ng DSWD. DSWD lang ang nakikialam at hindi sila. Para sa akin, tell that to the Marines. Alam nyo yung SAP na yan, or Special Amelioration Program na yan, yan ay unang dumadaan sa punong barangay para sa signature niya. Pag hindi gusto ni punong barangay ang bibigyan, ay bakit niya pipirmahan? Bakit niya itatala? Sabi meron daw tala ang DSWD. Hindi ako naniniwala na doon nakabase sa tala na yan, na di umano ay 2015 pa. So umabot po sa 318 ang complainants sa napaka-maanumalyang pamamahagi ng Social Amelioration Program.
ano po, Social Amelioration Fund kung ako. Ayan. So, mga kaibigan, mga kasama, sana ang lahat ay nabigyan ng SAP or Social Amelioration Program, dahil kung hindi ay baka hindi na kayo mabigyan kung kayo ay narito sa Quezon. Pero kagabi, nakikita ko pa rin sa television, sa GMA7, na pinag-uusapan pa rin ang SAP sa Taytay Rizal. So pag napapag-usapan ng Taytay Rizal, naalala ko si Rachel. Si Rachel na biktima nitong si Melchi Manguba na puro leader lang pala. Akala ko po nung barangay. Salamat nga siya mga kaibigan at akala natin po nung barangay. Yung pala puro leader. Yung anak na si Carl ay nag-react pa. Dapat daw ay nag-interview ko sa kanila. Sino naman sila para interviewin ko? May nagsasabi, talaga namang talamak yan, talaga namang nangyayari yan. Ang nakakaalam talaga ng distribution ay si Kapitan, ang mga konsehal, at ang mga puro leaders nila. Kung sino ang kakampi, yun lamang ang bibigyan. Malamang na hindi maabigyan ang hindi kakampi, kung kaya marami ang nagrereklamo. Meron pa nga akong naalala na simula nung tayo ay mag-YouTube, ilagay natin sa YouTube channel, ay ang nangyari dito sa atin nagsusumbong. Medyo pinipigilan ko na nga ngayon kahit ang dami na nagsusumbong. At nagiging ang nangyayari ay mayayaman naman ang nabibiyaan din. Kaya pinipigilan din natin ang ganon. Kasi may mga mayayaman din na gusto magsumbong sa atin. Ang ginawa ko na lang ay kino-ordinate ko na lang sila sa tamang opisyal ng barangay para doon ay mabigyan ng Social Amelioration Program proceeds. Kaya mga kaibigan, saan man kayo naroon at napanood nyo o nadinig nyo itong aking programa na Dagundong ng Himpapawid sa 104.5 Radyo Natin Lukban, ay kung kayo ay mayroong mga reklamo tungkol sa SAP na yan, pwede nyo namang i-chat sa akin. Pwede nyo namang ibigay sa akin at ang inyong mga karahingan ay pararating natin sa mga kinaukulan sa pamamagitan ng ating YouTube channel na mayroong pangalan na Kapeng Barako Multimedia. At dito sa ating programa na Dagundong ng Himpapawid, magandang balita mga ginigiliw na tagapakinig, dahil ang Dagundong ng Himpapawid ay malapit nang marinig sa radyo dyan sa Bundok Peninsula. Actually, dito pa lang sa YouTube channel, marinig na tayo sa buong mundo. Maganda rin yung narinig din tayo sa malawak na meron tayong social media, meron din tayong yung media, yung ating ordinary media, or yung ito primitive to pero napaka husay nito itong ating mga radyo. Kahit paano ay at least pag sakay mo na sa sasakyan, bukas ka lang ng FM radio station o radio channel, makakapakinig ka na ng music. Pero itong FM radio channel na to ay ginagamit na rin ngayon sa pagbabalita. I think sa Lucena City, ilan na lang, mga dalawa o isa na lang ang AM radio station dyan. Madalas FM na. Hindi na sila masyadong gumagamit ngayon ng AM radio. So, punta naman tayo mga kaibigan sa international commentary.
Mga minamahal na tagapakinig, kung hindi nyo alam, ay dapat malaman nyo na ang United States of America at saka ang China sa ngayon ay nagigirian dyan sa South China Sea. Laging nagpapadala ng warships, mga armament, ang US dyan sa South China Sea na ngayon ay inaangkin halos yung buong karagatan na nasa South China Sea at nasakop na rin yung ating tinatawag na Exclusive Economic Zone or EEZ. Bakit? Gusto ng China na maging leader in terms of foods. Maging leader in terms of everything. Leader in everything. So, baka gusto na nilang gawin talagang probinsya itong Pilipinas, province of China. Merong mga loko-loko na naglagay niya, nakita ko sa Maynila welcome to the Philippines, province of China. Pero yun malamang na tinarbaho lang yan ng mga anti-government protesters. Kasi wala namang matinong tao na maglalagay ng mga ganyang mga words, mga karatula. Ay alam naman nila na tayo ay wala sa China. Tayo ay mayroong sariling kakanyahan. At yan ay pinaglaban pa ng ating mga ninuno simula nung una pa. Tayo ay binigyan ng kakanyahan ng ibang bansa matapos masakop nila. At tayo ay pinaglaban ng ating mga heroes. At isa sa mga yan ay si Dr. Jose Rizal na ngayon ay ating dinadakila at tinatawag na national hero. Kaya tayo ay hindi pa rin dapat maniwala na tayo ay probinsya ng China. Marami yung Chinese people dito at dapat ay gawing utang na loob yun ng China sa atin. Marami tayong mga Chinese people dito na kinupkop. Ngayon, marami nga dito ay siyang nagbigay ng kadakilaan sa Pilipinas kagaya lang ni Henry C. na alam nyo, siya yung leader in business. Siya yung isa sa mga tinuturing natin na yaman ng bansang Pilipinas. Pasalamat na rin tayo mga giligilin ng tagapakinig dahil mayroong mga bansa na nagmamahal pa rin sa atin. Kagaya na lang nitong United States of America na parati tayong pinagtatanggol sa mga kaaway. Dati ang kaaway natin ng Japan, tinubos tayo ng Amerika. Dati kaaway natin ng Espanya, tinubos din tayo ng Amerika. Diba? Itong US parang international police. So kaya ganito rin ang ginagawa ng United States of America sa ibang mga kaalyadong bansa. Kagaya na lang ng South Korea. Ang South Korea ay pinagtatanggol ng United States of America laban dito sa North Korea na ang Pangulo naman ng North Korea ay walang iba kundi si Kim Jong-un na mapapansin natin na parang galit na galit. Gustong makapagpalipad parati ng rocket. Laging gustong ng gera. Pero ngayon ay iba na yata, nag-iba ang ihip ng hangin dahil mayroong tinatawag na nuclear deterrence na ngayon ang North Korea. Actually, nawala si Kim Jong-un, si President Kim Jong-un ng North Korea na mga ilang linggo at pinabalita pa ng South Korea na namatay na di umano itong si Kim Jong-un. So, akala ko rin namatay na nga. Buti na lamang at hindi. Maganda naman at hindi naman pala namatay itong si Kim Jong-un. At lumabas na siya ngayon. At nakita na siya sa North Korean Korean Central News Agency or KCNA,
KCNA at sa Rodong Sinmun. Yan, hirap basahin. Rodong Sinmun. Sila yung mga news agency na kinokontrol ng gobyerno ng North Korea. So, makikita niyo doon, andi diyan na uli si Kim Jong-un na nakikipag-usap sa kanyang mga military officials. At ipinakikita na si Kim Jong-un, okay, siya pa rin ang nakaupo sa North Korea. At ito ay sinisimbolize ng isang malaking desk na kung saan ay nakaupo itong si Kim Jong-un. At nakita rin na siya ay nakikipag-usap sa kanyang military officials. So, recently, ipinamamalitan ng mga taga South Korea na patay na si Kim Jong-un dahil di umano ito ng surgery at hindi daw ito nakasurvive sa surgery. It turned out na hindi ito pala totoo. Buhay si Kim Jong-un. Kim na lang, ano? Ang hirap pa rin, Kim Jong-un. Buhay ito si Kim Jong-un at nakikipag-usap sa kanyang military officials. At inaasahan na 20 to 30 nuclear warheads ang kanilang i-dispose na successful. Successful na pala itong mga nuclear warheads na to sa testing, pero i-dispose pa nila bilang deterrent sa paggamit ng nuclear warheads. Buhay na mga kasama, tayo po ay oras na po para tayo ay magpaalam na. Kayo pong muli ay aking inaanyayahan dito pa rin sa Dagundong ng Himpapawirin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, at marinig sa radyo natin Lukban 104.5 FM dito sa Lukban, at soon sa 102.5 dyan sa Bundok Peninsula. Inaasahan po namin na kayo ay makikipagkita sa akin sa dating tagpuan natin dito pa rin sa palatuntunang ito, Dagundong ng Himpapawirin, at ito po ay nakalagay din sa Kapeng Barako Multimedia Channel na makikita sa YouTube. At ganoon din ay kayo'y inaanyayahan ko na makinig ang programa natin sa Kapeng Barako Channel 6 simultaneous broadcast with 97.5 Radio City sa Barangay Isabang, Tayabas City. Okay po? Ito po muli si Attorney Russell Miraflor at magsasabi na magandang umaga at bye-bye!